faithfulness, sa iyong katapatan, Panginoon, sa iyong kabutihan sa bawat isa. Yes. Lord, sa anumang sitwasyon, sa anumang season, Panginoon, sa anumang panahon, kasama namin si Asmo. And Lord, patuloy kami na awit, Panginoon, sa iyong kabutihan. We declare, O God, that we acknowledge your faithfulness in our lives. Yes. Lord, ikaw po ang mauna sa oras na ito, Panginoon. Church, let us worship you for who He is. Amen. Ang Diyos natin na tapat at sapat. Ang Diyos natin na mabuti. Amen. Amen. Yes.
bless everyone, Panginoon, na nandito sa church. Pinugin ko ang mga kapunta lamang, O God. Lord, bless Pastor Nathan, Panginoon, sa pag-share niya po ng iyong mga salita, O God. Naway may apply po namin, Panginoon, sa aming mga buhay. Makita ng ibang tao ang goodness mo, Panginoon, sa aming pamumuhay, Panginoon. Nang sa gayon ay makilala ka rin nila, O God. Lord, we lift your name, O God. We praise you. We thank you, Jesus. In the mighty name of Jesus. Sino yung mga nakaranas ng mga miracles na galing sa Diyos? Sino nakaranas ng kabutihan na mula sa Diyos? Amen? Anyways, welcome naman natin yung family ko na narito, itong side na to. Welcome natin from church, from Sibilia, yung iba sa kanila, taga Bulacan, Bicol. Amen? Sila po yung karamihan po na narito ngayon, mga kamag-anak ko po. Mga tito and tita. Palapakan po natin. Sa biological father, no? And welcome rin natin yung tumayong ama ko na nasa likod. Yan. Amen. Amen? So, mabuti ang Diyos. Alam nyo kapatid, marami kaming pinagdaanan. Yung family ko narito, kalilibing lang po ng lolo namin kahapon. So, medyo malungkot. Amen? Siyempre, namatayan. Hilangan naman masaya. Malungkot. Di ba? Pero, isa sa nakita ko na kabutihan ng Diyos ay dahil may nangyari na ganun, nakilala ko yung mga family ko na narito ngayon na matagal ko na hindi alam na may pamilya pala ako dito. Amen? See? Napakabuti ng Diyos, ano? I'm 30 years old, no? Ang ilan sa kanila nakilala ko lang last year. Tama po? Pero, will ni Lord yon. It's a divine appointment na galing sa Panginoon. Hallelujah! So, I believe, dahil sa kabutihan ng Panginoon, ay yung mga uncles ko na nandito, mga pinsan, yung mga kamag-anak ko narito ngayon, encourage natin na mag-join every Sunday. Amen. Amen? At mabigyan tayo ng kapayapaan ng Diyos sa lahat ng ating mga pinagdaanan sa buhay. Alam ko, mahirap. Maraming mga pagsubok. Hindi lang dito, kundi dito rin. Amen? Sino may mga problema sa buhay? Taas ang kamay. O sinong gusto ng problema? Amen? Siyempre, lahat tayo ayaw ng problema. Di ba? Pero sa totoo lang, mga kapatid, Kristiyano man o hindi tayo accepted sa problema. Lahat tayo dadaan sa problema. Ang kailangan lang natin gawin pasalamatan niya Diyos yung pananampalataya na ibinigay niya sa atin. Dahil sa pananampalataya na yon, meron tayong pag-asa. Pag-asa na pagdating ng araw, makakasama natin ang ating Panginoon na buhay magpakailanman. Amen? Hallelujah. So the title of our message for today is Fix Our Eyes on Jesus. Pwede ba natin sabihin?
fix our eyes on Jesus. Lahat tayo. Pwede po ba? In the count of 3. 1, 2, 3. Fix your eyes on Jesus. Amen? So, kaunting review lang po sa naging topic natin sa buong buwan ng January. Okay? Napag-usapan natin about faith and faithfulness. Okay? Yung pananampalataya at yung katapatan. Amen? Katapatan ng mga inaral nating mga characters sa Bible, Hebrews chapter 11. And pinag-usapan natin doon sa Genesis. Okay? Yung mga kanilang mga pananampalataya sa Diyos. Kaya yung Hebrews chapter 11 tinawag na the Hall of Faith. Okay? The Hall of Faith. Kasi makikita natin doon sila yung inspiration talaga natin upang patuloy tayo na magkaroon ng motivation na magpatuloy sa buhay na kahit na mahirap yung ating mga pinagdadaanan sa buhay. Sabi ko nga kanina, hindi tayo accepted sa problema. Pero pasalamatan natin Diyos, nariyan yung Diyos na tapat para sa ating lahat. Amen? So reflection and assessment sa mga previous studies po natin. First, sa mga nandito, nakaparinig ng mensahe, nag-grow po ba tayo? Nag-grow po ba yung ating pananampalataya? Lumakas ba yung ating faith? Praise God! Naging tapat ba tayo sa Diyos? Amen. Hallelujah. Hallelujah. So, yung mga musicians natin, pwede na pong umupo. No? Salamat po sa inyo. Napakahusay po ninyo at ginagamit nyo ang inyong regalo sa ating Panginoon. Buti hindi kayo nakaputingin kasi sasabihin ko na naman sana mga caterers. Hindi pati pala ako, magkakaparehas pala tayo, no? Okay. So the title of our message for today is Fix Our Eyes on Jesus. Amen. Hebrews chapter 12, verse 1 to 2. Yan yung ating teksto na ating aaralin sa umaga pong ito. Amen? Handa na po ba tayo lahat? Minsan pa tapakin natin yung katabi natin. Handa ka na ba? Alam ko, pagod ka. Sabi mo, alam ko pagod ka. Pero, sa oras na ito, gumising ka. Amen? Huwag tulog-tulog, sabi ng ating kapatid. Okay, so sa Hebrews chapter 12, okay, verse 1 to 2, ito yung the race of faith. Okay? So Hebrews chapter 12, verse 1, therefore, we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnares us. Okay? And let us run with endurance the race that is set before us. Verse 2. Looking unto Jesus. Minsan pa. Sabay-sabay tayo. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. Amen? So the cloud of witnesses, no, surrounding us refers to, yun nga, sinasabi natin kanina, the whole of, what? Faith. No? The example of faithful. No? Ito yung mga tao doon sa Old Testament na ating mga inaral. Okay? Sina Abel. Sinong nakaalala kay Abel? No? Nakinig siya sa Diyos. Okay? He listened to God. Amen? Dahil nakinig siya sa Diyos, hinihandog niya yung alay na kalugod-lugod. Kanino? Sa Diyos. Amen? Yung kapatid niya, si Cain, ano yung ibinigay ni Cain? Yung tira-tira ng kanyang mga ani. Si Cain ay isang farmer. Don't get me wrong. Cain is a farmer. It's a hardworking guy too. Diba? Mahirap. Pero, nung nakaani na, marami sa atin, mga ganito ang mga ugali. He wants to keep the best para sa atin.
nakalimutan na natin yung Diyos. Tama mali? Nung una, nung hindi pa namunga yung mga tinanim natin, sasabihin natin sa Lord, Lord, ibibigay ko yung para sa'yo. Di ba? Pero nung namunga na at pwede nang anihin, yun na, nagkaroon na tayo ng selfishness. Okay? Ano yung selfishness na yon? No? Ay, gusto na natin kuunin, itago yung pinakamahusay na handog para sa Diyos. Amen? Para bagang sa mga nagtatrabaho. Okay? Nung bago pa tayo, hindi pa tayo sumweldo, nasa mindset na natin, Lord, ibibigay ko yung 10% para sa simbahan. Di ba, nag-tithes and offering tayo kanina bago tayo magsimula, no? So, yung mga tithes and offering, nagagamit po natin sa simbahan. Okay? Nagagamit natin para maging komportable tayo, pambayad natin ng bills. Okay? Amen? Doon po napupunta yung ating mga ibinibigay, ini-offer sa ating Panginoon. Okay? Actually, di naman kailangan niya ng Lord kasi yung Diyos natin ay mayaman sa lahat. But ang kailangan ang challenge lang is kailangan i-test natin yung mga sarili natin kung kaya natin magbigay. Naintindihan natin? So balik tayo kay Cain, no? Minsan inisipin minsan na nagiging kagaya tayo ni Cain imbis na maging kagaya ni Abel. No? Naintindihan natin? So, and the next one is Enoch. Diba? Ilang taon namuhay si Enoch dito sa mundo? 365 years. Kasi noong unang panahon, mahaba yung mga buhay nila. No, merong mga 800, pinakamatanda nga, 969. Sino yun? Si Methuselah. Amen? Siya yung pinakamatanda according sa Biblia, dun sa mga studies. Okay? Mahahaba yung mga buhay nila. Pero, dumating yung time na sabi ng Lord sa mga tao noon, ang ibibigay ko nila na buhay para sa bawat isa ay 120 years old. Di ba? Kung papapansin mo ngayon, no? Sa totoo lang, kung ako tatanungin mo, 60, 70 years old na mamuhay ako dito sa mundong ito, kota na yon sa akin. This is the reality, mga kapatid. Kota na yon sa akin. Why? Kasi sa panahon na meron tayo ngayon, yung mga kinakain, yung mga ipinapasok natin sa mga katawan, tapos marami sa atin sisisihin yung Lord. Kung bakit marami na paparalyze, kung bakit marami nagkakasakit. No. Minsan, tayo rin yung may dahilan kung bakit tayo nagkakasakit. Tama, mali. I-assess natin yung ating mga sarili kung ano yung mga ipinapasok natin sa ating mga katawan. Isa na ako doon. Ang isa sa problema ko, hindi ako makapigil sa pagkain. Okay, kaya ito po yung resulta. Okay? Ayan, pag-uusapan natin yung running the race. Di ba? Running the race. Sa umaga pong ito. Pero totoo, no? No? Huwag natin sisisihin yung Diyos sa mga bagay na tayo rin yung may dahilan kung bakit tayo nagkagaganito ngayon. Because of our wrong decisions. Mali. Pero, tinuturuan tayo ng Diyos dahil mayroon na tayong mga maling desisyon noon. Ngayon, sa oras na ito, ayusin na natin yung mga desisyon natin sa buhay. Kasi lahat na ginagawa natin ngayon, may kabayaran yan pagdating ng araw. May consequences na ginagawa. Kung hindi maganda ginagawa natin, anong resulta? Hindi rin maganda. Pero kung maganda yung gagawin natin ngayon pa lamang, start natin, ang magiging result nun ay maganda. Kung ano yung itinanim mo, praise the Lord. Naintindihan natin? So Enoch, he lives for 365 years dito sa mundo. And then, sa 365 na yon, hindi ko sure kung mahusay yung pamumuhay na meron siya. Okay? Siguro sa 365 years na yon, nabuhay na meron siya maraming mga sufferings, maraming mga hardships. Okay? Maraming mga pagsubok sa buhay. Tama mali? No? So, dahil lang sa pananampalataya na meron siya sa Diyos. No? Kaya tinawag rin siyang matuwid. At kinuha siya ng Diyos. Noong Old Testament pa lang, meron ng rapture. Di ba? Hindi sinabi doon na kinuha agad siya ng Diyos. Di ba?
And then sa New Testament, yung ating inaasahan ay kunin na lang tayo ng Diyos bigla-bigla. That is the word rapture. Okay? Naintindihan natin? And also Noah. Okay? Si Noah. Sino si Noah? Binigyan ng instruction ng Diyos para gawin yung ark. Tama? No? And dahil sa wickedness, dahil sa kasamaan, nung time na yon, anong ginawa ng Lord? Nilunod niya yung mundo. Alam natin yung kwento. Lahat naman siguro tayo napapanood yun sa TV. Ang iba sa atin, nabasa na yun sa Biblia. Tama mali? Okay? Kinuha niya yung pamilya niya at yung ibang mga animals, no, na pinasok doon sa loob ng ark. Okay? Amen? And next is Abraham. No, inaral natin yung si Abraham. Kung i-connect natin sa mga buhay pamilya na meron tayo ngayon. Okay? Si Abraham, Genesis chapter 12, ang sabi doon ay, binigyan siya ng instruction ng Diyos na umalis siya sa lugar ng Haran. Okay? Pero nagmula si Abraham sa lugar ng Ur, the Chaldeans. Okay? And then from Ur, nagpunta ng Haran. And then nung tinawag siya ng Diyos para magpunta doon sa promised land, na tinatawag nating Kanaan, no? Doon siya pumunta. Kasama ng pamilya niya. Iniwan niya. Sino iniwan niya? Yung pamilya niya, mga kapatid. No? Kaya kung i-describe natin ito sa mga buhay pamilya na meron tayo ngayon, tayo may mga asawa na mag-isip-isip na tayo. Na kailangan natin i-build yung sarili nating family. Okay? Matagal din ako nag-stay doon sa family house namin. Nandoon yung comfort. Provided lahat. Okay? Pero sa konteksto ng pagpapamilya, once na bumuo ka ng pamilya, kailangan makapag-isip ka na i-build yung sarili mong pamilya. Huwag mong hintahin na yung mga magulang mo po umalis sa bahay nyo. Hindi na, hindi na yun katanggap-tanggap. Di ba? Amen? At sa mga magulang din na mga nandito ngayon, yung mga anak natin, pag may pamilya na, let them go. Okay? Let them go. Kasi kung mag-i-stay pa sila sa comfort nila, no? Hindi sila matututo. Ganun yun nangyari kay Abraham. Okay? Dahil sinunod niya yung instruction ng Diyos, no? Tinawag siya the father of faith. Amen? Sarah, Jacob, Joseph, Moses, Rahab, Gideon, Barak, Samson, Jephthah, David, Samuel, and the prophets. No? A cloud of witnesses. People who please God by their faith. But thank God. Tinuruan sila ng Diyos. Because faith comes from the Lord. Amen? The good thing na nangyari, they listened doon sa bulong o sa instruction ng Diyos sa kanilang mga buhay. Amen? Nawa, ganun din tayo, mga kapatid na narito ngayon. No? Pakinggan natin yung boses ng Diyos. Amen? So, yan yung mga taong naging magandang halimbawa ng isang tapat sa Diyos. Okay? Napakarami pala. Na kahit na anong mangyari, mga kapatid, anong mangyari sa mga buhay nila, no? Sa madaling sabi, 100% na naging commitment, nagkaroon sila ng commitment sa Diyos. Assess natin yung mga sarili natin ngayon. Ilang percent yung commitment natin sa Lord? Hindi mo kailangan sumagot ngayon. Okay? Pag-isipan mo maigi. Lord, ilang percent ba yung commitment ko sa iyo? Siguro may iba sa atin, one out of 100, siguro mga 20, mga 30, 40, 50. Okay? Praise God kung yung commitment natin, 100. Diba? Ganun dapat yung mga commitment natin. Amen? So, tuwing tayo ay nanghihina sa ating mga faith o pananampalataya, or whenever we feel weak in our faith, no? Alalahanin natin. You should remember yung pangalan ng mga ito sa Bible. Yung mga characters na binanggit natin kanina. The Hall of Faith. Amen? Na sila yung naging mga inspiration natin. No? Na buhay, na mga buhay
Yung mga buhay nila na punong-puno ng katapatan sa Diyos. Intindihan natin? Napag-usapan natin last week, faithfulness is looking beyond what you can see and trusting so much in the promises of God. Itong mga to, ang hindi lang siguro na-receive nila yung promises ng Diyos. Lahat sila hindi naka-receive ng promises ng Diyos. No, sinabi na may promises sa kanila pero hindi nila yun na-experience. Pero kahit na hindi nila na-experience yun, patuloy pa rin sila na nanampalataya sa Diyos. Naintindihan natin? Kung gusto mong aralin itong buong ito para maintindihan mo, is Hebrews chapter 11 verse 39 to 40. Binanggit po doon. Tingnan nga natin kapatid yung Hebrews 11 verse 39. Check natin. Oh, and all these, having obtained good testimony through faith, did not receive the promise. Okay? Hindi nila natanggap yung pangako na kahit na sinabi sa kanila na merong pangako. Amen? Pero patuloy at naging tapat pa rin sila sa Diyos na kahit ganun ang nangyari. Pero praise God because of the generations na meron sila, no? Yung mga sumunod na lahi, na I believe na tayo yun, na-receive natin yung pangako na yun na darating si Jesus para sa ating lahat. Yun yung talagang pangako ng Diyos. The Savior, Jesus Christ. Amen? Naintindihan natin? So, punta tayo sa unang puntos natin mga kapatid para hindi po tayo magtagal ulit. So, first, let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnares us. Yan, nasa Hebrews chapter 12, verse 1. Okay? So, yung word na lay aside, gusto ko lang po i-explain sa inyo yun. Ang ibig sabihin po nun is stripping off, or put away. Okay? Itabi. Iwanan. No? To take away what would slow you down as you run the race. Okay? Kung ikaw ay mananakbo o runner, hindi yung hindi yung hold-upper you know, runner eh. Meron pa ako naiisip na ibang term ng runner eh. Di ba? Naintindihan nyo naman na siguro yun, no? No? Yung tumatakbo sa yung tumatakbo sa track and field, may mga nakikita na ba kayo na ganon? No? So, meron bang mga runner dito sa track and field, mga na-experience na maging runner sa track and field, mananakbo? Wala, ako lang ata. Ako lang ata yung runner dito. Ako lang ata yung mananakbo dito. Tumatakbo sa track and field. Hindi ko pa nasubukan yun. No? Amen? So sa mga runner, yung mga nasa track and field, na intindihan nila na yung sobra, naintindihan nila yung word na i-lay aside ang mga pasanin. Tingnan natin yung picture. Yan. Kung ano mapapansin natin dyan, mapapansin natin na wala naman dala-dala yung mga runners. Mga damit lang nila. Lightweight. Okay? Kasi kung tumatakbo ka dyan sa track and field, mga bibilis ang mga yan eh. Mga paan niya mga yan. Well-trained. Kung isipin natin. Di ba? Well-trained yung mga yan. So, kung ikaw ay nasa track and field, itong mga nasa picture na to, kung may mga pasanin sila, mga dala-dala na mabibigat, makakatakbo kaya na mabilis yung mga yan? No. Di ba? Kaya, naintindihan nila ng tunay yung word na lay aside. Okay? Naintindihan natin? Iwanan. Stripping up. Put away. No? Lahat ng mga nag-hindrance, no? Upang sila ay makatakbo ng maayos. Naintindihan natin? Amen? So, lay aside every weight. Sa wikang Griego ay onkos. Sabihin natin onkos. Meaning, burden or hindrances. Mga hadlang. Okay?
So, I just want to share yung mga example ng mga heavy burdens, yung mga mabibigat na mga pasanin na meron tayo. Ba't ko sinabing meron tayo? Kasi I believe na meron tayong mga pasanin sa buhay. Meron tayong mga madala-dala. Kaya kung bakit ang iba sa ating mga Kristiyano hindi maka-move forward. Because there's a lot of weight, hindrances, burden na buhat-buhat natin. Amen? First, death. Okay? Ang iba sa atin na matakot na mamatay. Di ba? Amen? Mga iba sa atin namatayan. Hindi masaya mamatayan. Malungkot. Kami namatayan. No? Malungkot. Amen? Isang burden natin yan. Loss. Yan nga. Third is illness. Di ba? Mga sakit. Maganda ba magkaroon ng sakit? No? Pag nagkaroon ka ng sakit, parang mabigat sa pakiramdam. Naintindihan natin? Worry. Amen? Ilan sa mga burdens natin, mga weights natin, mga hindrances natin, worries. Amen? Mga alalahanin. Next is financial hardships. Yan yung mga burdens natin. Okay? Grief. Guilt. Ito isa sa pinaka mabigat. Lalo na sa may mga pamilya, sa may mga asawa. Marital tension. Or conflict in marriage. Alam mo kapatid, kung merong conflict doon sa buhay ng isang mag-asawa, napakahirap mag-move forward mga kapatid. Napakahirap. Hindi ka makapag-isip, hindi ka makapagtrabaho ng maayos, hindi ka handle ng business ng maayos pag may tension doon sa pamilya. Especially doon sa mag-asawa. Tama mali. Siguro lahat tayo may mga asawa naka-experience na rin na na nagkaroon ng tension, marital tensions or conflict. No? Meron siguro sa oras na itong ganyan. Di ba? Siguro may mga ganyang pagsubok sa oras na ito. Burden yan mga kapatid. No? Heaven is yung marriage namin ng asawa ko, hindi naman ganun ka-perfecto. No? Meron din mga time talaga na pinapasma yung bunganga niya. No? Meron din yung time na pinapasma yung bunganga ko. Alam niyo ba ibig sabihin yung term na yun? Yung parang, imbis na kamay yung pasmado, yung bunganga pasmado eh. Naintindihan natin? May mga time na ganyan. Pag may mga time na ganun talaga, paglabas mo ng bahay, isipin mo, ano kaya nangyari? Di ba? Wala kang peace. Naintindihan natin? Wala tayong kapayapaan, wala tayong joy, na kahit na nabubuhay ka, pero may problema sa bahay, paglabas mo, parang napaka-dry ng feeling na meron ka. Pag hindi maayos yung buhay, yung pamilya natin, o yung relationship natin mag-asawa. Kaya sabi ko ito, nung ginagawa ko to sinusulat natin, ito isa sa talagang pinaka-problema. Pinakamabigat, isa sa pinakamabigat talaga na burden na may mga mag-asawa. Okay? Besides sa financial hardships, worries, isa ito sa pinakamabigat. No? Kahit nga yung mga mag-boyfriend, girlfriend pag nagka-problema yung mga yun, parang, sangit nga sangit, manangit. Yeah? Tama daw sabi ni Sir. Di ba? Yung mga boyfriend, girlfriend, minsan pag nag-aaway, hindi na makapag-isip na maayos yung lalaki. Hindi na makapag-isip na maayos yung babae. Ganito, ganyan, no? Akala mo, aga-asawa no? Akala mo, mag-asawa na sila pag nag-aaway. Intindihan natin? Pero hindi kayo yun. Intindihan natin mga kapatid. Kaya, kung merong problema
sa ating mga marriages, no? Buhay mag-asawa, ngayon pa lamang ayusin na natin yan, mga kapatid. Meron ka dapat initiative na ayusin yan, kapatid. Okay? No? Stop being passive. No? Yung mindset na lilipas din yan. Okay? Lilipas man, maging okay man, pero once na bumalik yung problema at naisip na trigger ulit yung galit mo, mag-away na naman kayong dalawa, hindi kayo nagkaroon hindi nyo na-overcome yung mga problema nyo pa nung una. Naintindihan natin? Kaya pag may problema tayo, mga kapatid, ngayon pa lamang, ayusin na natin, pag-usapan natin. Okay? Naintindihan natin? No? So, conflict sa marriage, hindi maganda. Nakakabaliw. Nakakabaliw talaga. Naintindihan natin? Wala kang peace of mind. Totoo to, mga kapatid, kasi na-experience rin naman natin to eh. Naintindihan natin? Traumatic events. And also bitterness. Yan nga, family problems, kasama na rin dyan. No? And also, isa sa pinaka-greatest siguro, na burden na ating mga dinadala, yung past natin. Yung may mga nangyari sa atin noon na hindi natin mabitawan ngayon, na free na nga tayo ng Panginoon, pero hindi pa rin natin mabitawan yung past natin. Naintindihan natin? Yun yung mga humahawak sa atin, mga kapatid. At nagpapalubog sa atin. Once hindi natin na-overcome itong mga burdens na ito na meron tayo. And I believe na ang karamihan na narito ngayon, yung lahat ng mga narinig nyo ay na-experience nyo na rin. Ang iba sa inyo, baka ngayon, ay meron ganitong mga experiences sa buhay. Naintindihan natin? And also, alisin na rin natin yung mga sins. Alam naman natin yung mga kasalanan na nakahawak sa atin. Okay, sabi diyan sa puntos natin, let us lay aside every weight. Yan nga, mga hindrances. Alisin natin, itakwil natin, itabi natin, put away. And the sin which so easily ensnares us. Alisin natin yung mga kasalanang pumipigil sa atin na mag-grow sa Panginoon. Hindi ko alam kung ano yung mga kasalanan na nariyan. Kung meron man, kailangan mong gawin is to repent. Mag-repent kay Jesus Christ na siyang tagapagligtas ng lahat. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Jesus. Naintindihan natin? What does Jesus say about burden? Ano sabi ni Jesus? Matthew 11, verse 28 to 30. I hope itong verses na to ay makapagbigay na encouragement po sa atin sa oras na ito. Matthew chapter 11, verse 28 to 30. Okay, sabi dito sa version na aking nilagay dito sa notes ko, sabi dito, come to me, lumapit kayo sa akin, si Jesus ang nagsasalita. All who labor and are heavy laden. Lahat kayong mga nahihirapan at merong mga pasanin sa buhay. Sabi niya, di ba? Lumapit kayo sa akin. Come to me all who labor and heavy laden, and I will give you, and I will give you, and I will give you. Yan yung result pag ikaw ay lumapit sa Kanya at inlay aside, nilay down mo lahat ng mga worries, yung mga burdens, mga hindrances mo sa buhay. Kilala ka ng Diyos, kapatid. Lagi natin tatandaan, alam niya yung mga nararamdaman mo sa oras na to. Kaya sinabi niya sa kanyang salita na paulit-ulit, come to me, lumapit ka sa akin. Kasi ako lang yung makakapagbigay sa iyo ng tunay na kapahingahan. Hindi yung alcohol, hindi yung pagtulog mo. Minsan, pag natulog ka, pagod ka pa rin pagising. May mga ganun pa rin eh. Naintindihan natin, pagising natin, may sipon tayo, may pagod tayo. Di ba? Yung rest na sinasabi ng Panginoon doon sa kanyang presensya.
Naintindihan natin? Take my yoke upon you and learn from me. Matuto ka sa akin. For I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy, and my burden is light. Yun yung ibibigay sa atin ng Diyos. Madali. Di ba? At yung pasanin na galing sa Diyos ay magaan. Amen? Alam niyo yung isang magandang burden, yung magkaroon ka ng compassion sa tao. Parang meron kang burden. Parang pag nagpipreach ka ba, meron kang compassion sa mga tao na maintindihan nila yung salita ng Diyos. That is a good burden. Amen? Merong care. Di ba? Kasi may burden ako sa iyo, yung kabigatan na meron ako ay maganda. Gusto ko mapabuti ka. Naintindihan natin? So, take note. Okay? Take note natin yon. Amen? Na kayo, pag lumapit sa Diyos, lahat ng mga pagod, lahat ng mga pasakit, lahat ng mga worries, lahat ng mga burdens na ating mga pinag-usapan, bibigyan ka niya ng kapahingahan. Amen? Ano-ano? Ano-ano naman yung mga balakid o hadlang para lumago sa Christian life, sa buhay Kristiyano? Mga basic na narinig na natin. The first is a lack of faith. Isang mga balakid yan. Pwedeng mga balakid. Okay? Refusing to believe in His words. Sa madaling sabi, kulang sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. Naintindihan natin? Kulang ng prayer. Okay? Every Saturday, meron po tayong prayer meeting. Every Saturday, we have prayer meeting. At 6 p.m., nandito po kami. Saturday evening. Ni-encourage ko yung bawat isa. Okay? Napaulit-ulit kong sasabihin, idagdag natin sa faith goal natin sa taong ito na mag-join sa mga corporate prayers. Okay? Malay mo doon ka talaga mag-grow. Malay mo doon mo mahanap yung calling, yung gift mo. Okay? Doon sa prayer meetings natin. Intindihan natin? And also, kulang ang meditation or self-examination. Yung reflections natin. Okay? Intindihan natin? So, kaya sabi ng Bible sa Matthew 26 verse 41, sa wikang Tagalog, magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu ay nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Okay? Yung mga laman natin mahina. Pag sa tuwing dinidinig natin yung gusto ng ating mga laman, anong gusto ng mga laman? Yung mga masasarap. Maganda sa paningin. Sabihin ng laman natin, huwag kang pumunta ng prayer meeting. Boring. Huwag kang pumunta ng Sunday services, pag-chichismisan ka lang doon. Pero pag sabi ng espiritu mo, pumunta ka doon na kahit na may problema ka, na kahit na may problema ka sa pamilya, kahit na may problema ka sa pera, pumunta ka doon kasi yung espiritu ay willing. All the time. Pero sabi doon, magbantay kayo lagi. Okay? At manalangin. Kasi once na hindi ka nakapagbantay, hindi ka nakapag-watch, yan, papasok na yung mga problema sa buhay. Kaya kayo may problemang ganyan ngayon. Isali ko na rin yung sarili ko. Kaya tayo may mga problemang ganyan ngayon. Kasi once na, yung mata natin, inilihis natin doon sa Panginoon, yan, yung resulta ng buhay na meron tayo ngayon. Karamdaman na meron tayo ngayon. Sama ng loob na meron tayo ngayon. Intindihan natin? Hindi ko alam mga sitwasyon nyo ngayon. Pero alam mo, sitwasyon na meron ka ngayon.
Pero sabi ng Diyos, come to me, all who you weary or labor. And merong mga kabigatan sa buhay na I will give you rest. Palapakan naman natin yung Panginoon doon sa place na yon. Naintindihan natin, be watchful, church. Always pray. Always pray. Every day. Day and night. Night and day. Join sa mga women's Bible studies, sa mga kababaihan. Okay? Sacrifice, sacrifice, sacrifice. Sa mga kalalakihan, kababaihan, mga kabataan natin, join the prayer meeting. Okay? Sa may mga anak, we have kids church sa baba every Saturday evening. So, walang excuse. Okay? Hindi na natin. Pero it's up to you pa rin. Nasa sayo yung desisyon, mga kapatid. Pero I just want to encourage each and everyone ngayon, be watchful. Huwag mo sisisihin yung church pagdating ng araw, nagka-problema ka. Sinabi na sa atin, be watchful and always pray. Hindi naman natin tinuturo dito ng masama. Di ba? Tinuturo ka natin dito, palagi kang manalangin. Para maiwasan mo yung mga temptation. Amen? Intindihan natin? Yung mga tukso, maiwasan natin. Di ba? Kung hindi tayo totoong church, ang sasabihin sa inyo, hindi, magpakagatin mo yung tukso. Maganda yan. Di ba? Tukso. Imbis na layuan mo ko, lumapit ka tukso. Hindi naman natin tinuturo yan eh. Di ba? Ang tinuturo natin dito, iwasan. Resist mo yung gawa ng kaaway. Amen? Resist mo yung gawa ng kaaway, kapatid. Yung mga tukso, yung mga temptation. Paano malalabanan? Magdasal ka. Magbasa ka ng salita ng Diyos. Amen? Profitable ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Amen? Naintindihan natin? Hallelujah! Second point natin, puntos natin, let us run with endurance the race that is set before us. Let us run with endurance the race that is set before us. Okay? God has a race for us to run. Merong race yung Diyos para sa ating lahat. Amen? So that means, if there's a race, we have to be ready. Tama? Kailangan handa tayo. Diba? Pag may mga events, kung hindi doon sa race, may mga events tayo, kailangan handa tayo. Diba? Palagi? Diba? Halimbawa, may mga birthdays. Diba? Kailangan handa ka. Hindi natin. Handa mo yung tiyan mo. Diba? Nakuha natin. Pero sa mga nasa track and field, yung mga race runners natin, diba? Inire-ready nila yun yung mga sarili nila. Hindi nila hayaan na agtaray da nga kastoy ti tiyanda. Imagine niyo ako sumali sa race track, di ba? Ang takbuhan. Makita niyo ako doon. Anya nga tati panunutan niyo. Anya nga mo tadjay mo. Ano ba naman yun? Sumali sa laki ng tiyan. Di ba? Makantsawang ka pa. Naintindihan natin? Kaya yung mga nasa racetrack o mga runners, talagang they need to make sure na equip sila. Okay? So, equip ba tayong mga Kristiyano? That is my question. Tanungin mo yung sarili mo, equip na ba ako? Kaya ko ba? Naintindihan natin? What do we have to do? Anong kailangan natin gawin? First, we need to discipline ourselves. Amen? Sa lahat na may mga problema sa kanilang mga kalusugan, kaway-kaway, discipline. Okay? Disiplinahin natin yung sarili natin. Sa usaping Kristiyano, disiplinahin natin yung sarili natin, huwag tayo magpatukso. Layuan mo ako, sabi ng uncle ko. Okay? Naintindihan natin? Discipline natin yung sarili natin. How? Sa mga buhay Kristiyano, we need to pray and we need to read the Word of God.
Hindi lang Sunday. Hindi lang tuwing prayer meeting, but every day, kapatid. Naintindihan natin? We need to prepare. Okay? Prepare natin yung mga sarili natin. No? Exercise. Amen? Thank you. Amen. Mag-exercise tayo tuwing umaga. Amen? Practice. Okay? Practice. Buhay may mga kasawa, practice kayo. Di ba? Na ma-build, na maging strong pa yung bond ninyong mag-asawa. Yeah, February 14 is coming. Meron tayong event para sa may mga iniirog. Amen? And also stay consistent. Amen? Ang iba sa atin at ang lahat siguro sa atin dito nakakilala na kay Kristo. Di ba? Kung kilala mo na si Kristo, ibig sabihin, kasali ka na sa paligsaan na ibinigay niya sa atin. Okay? Kaya kailangan natin consistency. Consistency, mga kapatid. Pwede mo ba sabihin sa katabi mo? No? Mag-church ka. Sige, isa pa. Ha? Kung gusto mo mag-grow, you need to go to church. Okay? To have fellowship with the other brethrens. Okay? Huwag mong i-isolate yung sarili mo. Once na i-isolate mo yung sarili mo, balayo ka na nayon, iba-ibang papasok sa isip mo, kapatid. And also, bad company corrupts good conduct. Okay? So, isa pa, sabihin mo sa katabi mo, mag-church ka. Amen? Kasi hindi naman masama yung tinuturo sa church. Masama ba yung tinuturo sa church? Di ba? Hindi naman, sinasabi nga natin yung katotohanan dito, mga kapatid. Di ba? Sabi mo sa katabi mo, makipag-fellowship ka naman sa mga kapatiran. Haan nga dagiti ka inumam laang nga kananayon ti kakadwam. Hindi natin. Dagitin, I don't want to use this word, but minsan mga nonsense yung mga pinag-uusapan natin. No? Nakuha natin? Gamitin natin yung sense of humor natin. No? Sa maayos na usapin. Naintindihan natin? Amen? And also, sabihin mo sa katabi mo, mag-join ka ng prayer meeting. Sige na, sige, sabihin mo. Amen? Mag-join ka ng gawain. Sabi mo sa katabi mo, mag-join ka ng gawain. Meron tayong worship team. Meron tayong kids church dito. Meron tayong ushering team. Meron tayong, ano pa ba? Youth. Okay? Magkakaroon. Wala pa sa ngayon ulit, pero magkakaroon tayo niyan. Eventually. Amen? So, sinabi ng Lord sa'yo, join ka ng mga gawain. Kahit mga clean up, simpleng clean up lang eh. Hindi dahil paglinisan ka namin dito ng CR. Di ba? Mag-map ka dito, alis ka ng agiw. No, hindi lang yun yung purpose kung bakit ka namin tawagin dito na maglinis. Ang purpose namin para magkaroon ng bond. Mas makilala ka pa namin. According sa isang kapatid, quality time. Di ba? Nakuha natin? Ngayon, naala tayo, kakabsat. Mauawatan tayo noon. Okay. Makita tayo. Ano prayer meeting?
makita tayo, sumarunong nga Domingo. Yeah. Lagi natin sinasabi dito, mga kapatid, sa harapan, ang pinaka-importante sa lahat, no? Yung after ng Sunday service. Naintindihan yun? Kung anong klaseng buhay ang meron tayo. Halimbawa ako, no? Example lang. Nangyari na sa akin to once. Yung kaibigan ko noon, nagpunta ako para makipagkwentuhan lang. Nagiinuman yung dalawa, yung isa galing US. Hindi ko alam kung nakikwento ko nito sa inyo noon. Diba? Nakita nyo, no? Ulitin ko lang. Diba? Yung isa galing US, yung isa tropa ko, gumagawa ng ating mga dito. Nagtatrabaho sa printing press. Okay? Yung mga ibang mga tarpaulins natin dito, sila yung gumagawa. And then nagpunta ako doon sa Sibilya din, doon sa Kalyapatay. At tatlo lang kami. Naupo ako doon. Paulit-ulit na. Niyayaya ako na mag-shot. Di ba? Siyempre, pumunta ako doon. Siguro expect din nila na mag-shot ako. Di ba? Dati nag-shot din naman ako noon. Nakuha natin. Dahil nga doon, kaya bakit ako naligtas eh. Kasi sa sobrang lasing ko noon, alam mo naman dati, ang maaga akong natuto mag-inom. Di ba? Pero anyways, saka na yun, next week na yung kwentong yun. Para bumalik yung mga uncle ko. Di ba? And then, paulit-ulit, nainis na ako. Alam mo, sabi ko sa kanila, mga kapatid, Tol, paano pag nagpunta ka ng Sunday service? Linggo yun, hapon kami nagkwento-kwentuhan. Tol, paano kaya pag nagpunta ka ng Sunday service at nakita mo ako nag-speak doon, ako yung preacher, no? And then, pagkatapos ng Sunday service, kasama mo ako doon sa sa inuman. Ano kayang tingin mo sa akin? Diba? Sinungaling ba ako? Hindi. Tapos pinipreach ko pa, walang manginginom ang makikita ang kaharian ng Diyos. Nagawa natin. Amen? Nabaguhin yung sarili ko para makita nila na mayroong pagbabago sa akin sa tulong ng banal na Espiritu. No need na magiging against, magkaroon ng hurt, no? Maging motivation mo yon. Once na narinig mo siguro yon, gawin mo yung best mo para magbago. Tayuan mo yung standard na ibinigay sa atin ng Diyos. Amen? Naintindihan natin, takwil natin ang kasalanan. Labanan natin yung tukso. Huwag tayong patamad-tamad, mga kapatid. Hebrews chapter 12, verse 2. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. Amen? Church, the scriptures tells us to keep fixing our eyes on Jesus. Okay? The pioneer and perfecter, no, of our faith. Amen? Tinawag tayo mag-endure. Okay? Na mag-persevere. To keep our focus on Jesus, the perfect model of faith. Siya pa rin yung pinaka-perfecto o greatest na modelo ng pananampalataya. Who? Jesus Christ. The author and the finisher of our faith. Amen? The main purpose of Hebrews chapter 12, verse 1 to 2, is to encourage us to persevere. Okay? Mahirap ang tatakbuhin natin, mga kapatid. Yung mga iba nasa paligsahan na. Yung mga iba, marami na ring umalis. Okay? Kaya totoo yung tinawag na pakilagay, wala sa notes ko ito eh. Jo, pakilagay kayo, John 6:66. Kaya tinawag na 666 siguro. Yeah. John 6:66. Sabi dito, after this many of his disciples turned back
and no longer walk with Him. John 6:66. Maraming mga alagad ang tumalikod sa Kanya. Okay? Hindi kinaya yung paligsahan. Yung takbuhin. Mahirap eh. Pero sabi sa Hebrews chapter 12, verse 1 to 2, is to encourage tayo na mag-persevere. Mag-endure tayo, magtiis tayo mga kapatid sa hirap. Kung tunay kang Kristiyano, pwede kong tawagin yung keyboardista natin. Kung tunay kang Kristiyano, dapat ano? You finish the race. Okay? You finish the race. Tapusin mo yung paligsahang ito, mga kapatid. Tapusin natin lahat ng paligsaan na kung saan tayo tumatakbo. And spiritually, tayo lumalakad, tumatakbo, no? Sa ating buhay, pagiging Kristiyano. Amen? Yung mga iba sa atin dito, first-timer, no? Jesus is the way. Si Jesus lamang po ang daan. At siya yung katotohanan. Walang makakaabot sa Ama kung hindi dadaan kay Jesus Christ. Amen? Church, newcomers o yung mga matagal na, hell is real. Ang impyerno ay totoo. Okay? The wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Death, kung aralin natin yung word na death, is separation. Ibig sabihin, meron tayong penalty na kailangan pagbayaran. Kung patuloy tayo sa pagkakasala, merong kabayaran niya, mga kapatid. After death, there is judgment. Narinig ko kahapon, after death, magkaroon ng purgatory. I will give you a lot of money if you sow. Kung makikita mo yung Bible, yung purgatory doon sa Bible, there is no purgatory in the Bible. There is no purgatory in the Bible. Ang meron sa Bible, hell and hell. Which one? Saan ka pupunta? Halimbawa na wala ka ngayon sa buhay na ito, sa mundong ito. I don't know kung kailan ako mabubuhay sa mundong ito. Pero hindi ako takot na mamatay. Hindi ako takot mamatay. Why? Because I have Jesus. I have Jesus. The author and the finisher of my faith. Hallelujah. Should finish the race, church. Can we all stand? Pwede ko tayong tumayo and as we sing this song, kung sinong gustong pumarito sa harap and para mapanalangin, if you feel right now, kung nararamdaman mo that kailangan at need mo si Jesus sa buhay mo, come in the front. Pumarito ka sa harap. Kung meron ka mga kailangan ipagdasal, pumarito ka and let's pray. Ipanalangin natin. Amen. Sorry kung mag-overtime tayo ng konti, mga kapatid. Pero I know, the Holy Spirit is in here right now. He's in this place right now. Amen. Hallelujah. Praise God.
Nais mo ipikit ang iyong mga mata sa oras na ito as we sing this song. Sabayan niyo po yung ating mga musicians and singers na awitin yung song na awitin po nila for us, for the Lord this morning. You feel that you need Jesus in your life right now. Punta ka sa harap and receive Christ as your Lord and Savior. Tomorrow is not promised for us. Hindi ipinangako yung kinabukasan sa atin. We don't know kung kailan tayo mabubuhay. Kung hanggang kailan tayo mabubuhay dito sa mundo ito. The most important thing na dapat meron tayo, we are ready. Dapat handa tayo, mga kapatid. This is the reality. This is the reality, church. Kung merong sin, mga burdens, mga bigatin, mga pasanin, na dala-dala ka sa oras na ito, lay aside, lay down mo yan, lahat ng mga hindrances. And the Lord will give you rest. Sabi na, come to me. Lahat ng mga nahirapan, nabibigatan sa buhay, and I will give you rest. Hallelujah. A generation that seeks your face, oh God of Jacob. We bow our hearts. We bow our hearts. We bend our knees. Give us clean hands, come on, oh God. Give us pure hearts. Let us not leave our souls to another. Sing it again, we bow our hearts. We bow our hearts, we bend our knees. We bend our knees. Oh Spirit, come make us humble. Give us clean hands. Give us pure hearts. Let us not lift our souls to one another. Give us clean hands. Give us pure hearts. Let us not lift our souls to one another. Oh God, let us be a generation that seeks your face, oh God of Jacob. Oh God, let us be a generation that seeks your face, oh God of Jacob. Oh God, let us be a generation that seeks your face, oh God of Jacob. Oh God, let us be a generation that seeks your face, oh God of Jacob. Come on, give us. So give us clean hands. Lahat tayo, taas natin ang ating mga kamay. As we sing this song right now, declare mo, kapatid. Oh, give us clean hands, oh God. Give us pure hearts. Let us not leave our souls to another. Oh, give us clean hands.
leave our souls to one. Pwede ko bang tawagin lahat ng mga ranyatas, mga pinsan? Kung pwede pong ipag-pray ko kayo sa umagang ito before we go. Okay lang po ba? Pumaharap po kayo. Yung mga nasa baba na mga kapamilya ko po, pwede po bang tawagin natin dito sa harap? Ito lang po yung pinaka-greatest na regalo na may bibigay po namin sa inyo is to pray para sa inyo mga kapatid. Come on, wag po tayo mahiya. Tawagin po natin yung mga kapamilya po natin nasa baba. Thank you for coming. Maraming salamat. I appreciate you guys na nag-join ng aming Sunday service sa araw po na ito. Mga uncles, mga pinsan, mga auntie. God bless you all. Amen? Hintayin lang po natin yung mga iba. Patuloy po tayong umawit, mga kapatid. Give us clean hands, give us pure hearts. Let us not leave our souls to another. Give us clean hands, oh God. Give us pure hearts. Let us not leave our souls to another. Give us clean hands, oh God. Give us pure hearts. Let us not. Hindi natin alam kung kailan ulit tayo makikita yung mga iba na malalayo. Amen? At least kahit paano nagkaroon tayo ng closure. Okay? Nakita-kita po tayo lahat at hindi ko man po kayo mas matagal pang kilala. Kailan lang tayo nakita-kita pero lagi niyo pong tatandaan, mahal ko po kayo lahat. Amen? Pwede bang itaas natin yung ating mga kamay para sa ating mga kapatid, sa pamilya ko sa oras na ito? Heavenly Father, O God, salamat po sa umaga pong ito, Panginoon. I-bless niyo po sila, Panginoon Diyos. Ito yung simula, O God, ng ilan sa kanila, yung journey, Panginoon, yung paglalakbay, Panginoon, sa iyo, O Diyos. Lord, hayaan mo na yung mga salita mo ay mag-sink in sa kanila, Panginoon. And Lord, saan man sila paroroon, saan man sila pupunta, anuman po lang gagawin nila, Panginoon, i-bless niyo po sila, Panginoon. Protektahan, Panginoon Diyos. Bigyan po, Panginoon, ng provision, financial, Panginoon. Good health sa bawat isa, Panginoon. Bonding, Lord, in close relationship with each others, Panginoon Diyos. Hayaan mo na mag-build kami ng relationship, Panginoon, na pamilya, Panginoon. Salamat po sa mga buhay pa nila, Panginoon. Buhay na pinagkaloob niyo po sa bawat isa, Panginoon. Paglabas po nila sa door na ito, Panginoon, ingatan niyo po sila, O God. Protectionan, Panginoon, and keep them, O God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Lord, iparanas niyo po sa kanila yung pagmamahal mo, Panginoon. Yung love, yung grace, and your mercy sa kanilang mga buhay, O God. Salamat po sa kanila, Lord. In Jesus' name. Amen. And Lord, right now, Heavenly Father, O God, thank you. I-bless niyo rin po yung mga congregations po natin, yung church po namin, yung church mo po sa lugar po na ito. I-bless niyo po sila, Panginoon. Ingatan rin, Panginoon. Hayaan mo na yung mga salita mo, O God, yung mga encouragement, Lord, yung perseverance, yung endurance, Panginoon, sa aming pagtakbo bilang isang mga Kristiyano na naniniwala sa iyo, Panginoon, bigyan niyo po kami ng lakas and strength, Lord God, tuwing kami po ay nanghihina, Panginoon. Tuwing nakakapag-isip na mag-turn away, Panginoon Diyos. Pagkus, Lord, bigyan niyo po kami, Lord God, encouragement, O God, na mas ilapit namin ang aming mga sarili, Panginoon. Ibigay, ilay down namin lahat ng aming mga pagsubok, lahat ng mga bigatin namin, Panginoon, at bibigyan niyo po ang bawat isa ng kapahingahan sa oras na ito, Lord. Declare blessing upon blessing upon blessing. Financially, Panginoon, good health sa bawat isa, Panginoon. We declare goodness and mercy sa bawat buhay ng bawat isa sa oras mo na ito. Hallelujah! Sigaw natin, thank you, Jesus! Thank you, Jesus. One more time, thank you, Jesus! Last one, thank you, Jesus! Come on, palapakan natin yung Diyos sa oras na ito. Praise God, praise God. Hallelujah!